Yo, di punggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Ivan at Kabayan TV. At ito na nga no, grabe gulo to, army kumala sa palasyo, sinibak, PBBM, takot, kilos, AFP, kudita na. At yun, pala lamang, ito reaction video lamang. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edly Gambok. Sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga post na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao at least for the moment habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the army is acting so fast on this matter. Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Maaari nitong mangyari a possible dismissal from the service and whatever punishment a court-martial may decide in this particular case. So, yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003 kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but it's the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa number one, doon sa moral ng militar at number 2 kung meron pa mga susunod because this supposed post is being shared around widely by other people including retired General Romeo Pocis who of course you do know has been charged with inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Ding kanina, no, nag-breaking news, itong isang AFP na sobrang matapang po na nag-withdraw sa kanyang suporta kay Bongbong Marcos. Okay? Alamin natin kung ano yung dahilan kung bakit nag-withdraw itong isang army o itong AFP. Isang AFP, no? At ano ang dahilan bakit siya nag-withdraw? Okay? At sino itong taong ito? Mamaya pag-usapan natin yan. Pangatlo nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa national sovereignty natin sa bansang ito. Sa ginawa nitong si Bongbong Marcos o itong si Marcos administration na nagva-violate raw ito sa ating constitution
nung sinurrender itong si former President Duterte doon sa ICC. Okay? Pag-usapan natin yan kasi po ang magaling po na anak ni Attorney Panelo, no, ay nagsalita na po patungkol dito. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan kasi po delikado itong si Bongbong Marcos in the future, ha. Baka ito yung isa sa mga dahilan na pwedeng ma-impeach itong si Bongbong Marcos o kaya ay pagkatapos ng kanyang termino sa pagka-presidente ay pwede siyang makulong sa ginawa niya kay Tatay Digong. Okay? Yan na nga malinaw, no, mga kabalits natin, na talagang pwedeng ma-impeach o pwedeng makulong umano ang ating Pangulo, no, dahil nga sa mga umano maaring maging kakasangkutan nito, no. At yun, tuloy pa natin. At ito pa, ano pa bang pag-usapan natin? Panoorin po natin mismo itong interview nitong si Auntie Claire Castro, no? Na sablay-sablay po ang kanyang pagtanggol dito kay Bongbong Marcos. Yun lang. Alamin mamaya kung ano itong mga pinagsasabi ni Auntie Claire, okay? Na nakakatawa. Okay, so bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, no? Tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Paki-like, share na ha, like and share na lahat sa mga nanonood. At sa mga first time dito sa aking channel, ha, if this is your first time na nanood kayo dito sa aking channel at nagugustuhan nyo ang ating talakayan, no? Press the subscribe button dyan sa YouTube. I-subscribe nyo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, inakain natin muna itong alam nyo na. Nag-trending ito sa Facebook, no? Top 10 Party List 2025 sa DPWH allocation. Saan po ito nakuha itong data na ito? Eh di syempre, ang Cabral Files. Okay? Alam naman natin, questionable yung pagpanaw ni Yusek Cabral, di ba? Pero sabi nila, si Cabral, hindi raw yun nag-ano raw yun, no? Sariling desisyon niya yun, no? Na pumanaw siya. Pero dahil na-expose yung mga files nitong si Yusek Cabral, kasi po alam naman po natin na itong si Congressman Liviste ay in-expose niya kung ano ang laman ng mga dokumento ni Yusek Cabral. At natuklasan dito of all the party list, no? Kasi ang daming mga party list, di ba? Sa lahat ng party list, ayon sa dokumento ni Yusek Cabral, ang nangunguna ay itong Tingog Party List. Sino ba itong Tingog Party List? Ito yung party list na laging ipinagmayabang ni Jam Magno. Isa pa yung Jam Magnong balimbing na yan na bayaran. Okay? Ito yung Tingog Party List na pagmamayari o sa liderato ni Yeda Marie K. Romualdez. Sino ba itong si Yeda Marie K. Romualdez? Sabi nila, ha? Asawa raw ito. Correct me if I'm wrong, ha? Ito ba yung asawa ni Martin Romualdez? Na nakakuha lang man sila ng kasi ito Yeda Marie K. Romualdez or itong si Jude Asidre. Silang dalawa po ang nangunguna sa liderato dyan sa Tingog Party List. Di syempre, sa madaling salita, pagmamay-ari po ito ng dating House Speaker Martin Romualdez na nagkakahalaga po ang kanilang allocation ng 8.72 billion pesos. Grabe ng mga kabalits natin na talagang nagpapasasa sa pera o talagang tinatamasa itong mga politiko na talagang sumasamsam sa kaban ng bayan, na talagang manggigigil ka na lamang. Subalit ay talagang wala tayong magawa, no, sa pinagpapasasaan nilang kwarta o salapi o pondo ng bayan, no. Kawawang Pilipinas. Sa yun, tuloy pa natin. Grabe. Okay? So, hindi po tayo mali kung nananawagan po tayo na yan si Martin Romualdez ay dapat yan ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Pero dahil sa halik sa puwet itong si Tito Soto, hindi na napatawag itong si Martin Romualdez. Di ba? Grabe talaga yung halik sa puwet, no, ni
Tito Soto dito umano kay Romualdez. Ito yung nababanggit dito, no, mga kabalits natin na talagang imbis tulungan, dapat yung ating bansa nawawalang hiya pa ito, no. At yun, tuloy pa natin. Hindi man tayo nag-aakusa na may korupsyon nangyari, pero if ganyan kalaki ang allocation na 8.72 billion, siguro naman, no? Ang issue dito, flood control anomaly. Okay? Flood control anomaly. So sila sana mismo ang unahin nating imbestigahan. Oh, Bongbong Marcos. Nasaan na yung pagmamayabang mo, Bongbong Marcos, na merong makukulong na mga big fish before Christmas? Oh, Yun lang. nagtapos na ang Christmas. Natapos na lang ang New Year. Natapos na lang ang Three Kings BBM. Oh, si Diskaya lang ang nakulong. Ina mo. Grabe. Hindi mo nga pinatawag yung pinsan mo? Di ba? Yung sa ICI? Yung si Sandro Marcos na pinutol yung live? O, pangalawa dito, CIS Erwin Tulfo. 703 billion. O, dapat rin itong ipatawag. Allocation nila para questionin. Yan pa, si Zaldico, ako Bicol Party List. O, 6.81 billion. Silang tatlo. Grabe. Yang tatlo na yan ang nangunguna. Di ba? So sila yung pinakamalaking pera dito sa allocations na ito. At alam naman natin yung mga allocation na yan. Matagal na yung question. Matagal nang maraming kalukuhan dyan sa mga allocations na yan. O, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, sa allocation na 8.72 billion dito sa Tingog Party List, sa tingin ninyo malinis yan? Grabe. Natatanong tayo tinatanong natin yung ating mga netizen. Sa tingin ninyo, malinis ito? Itong 8.72 billion? Yan nga yung malaking katanungan dito ng mga kabalits natin. Kung malinis ba umano itong mga allocation na to o yung mga pondo na talagang pinapakawalan dito nga sa mga umano politiko na talagang gahaman o kumukuha ng malaking pondo, no, sa ating kaban ng bayan, na kawawa naman yung ating bansa dahil tuluyang ang winalang hiya ito, no. At yun, tuloy pa natin. Kayo nang humusga. Ayoko nang pangunahan. Di ba? Walang mga delikadesa itong mga taong ito. Siya pa yung House Speaker, pinakamalaki pa yung party list nila. Di ba? Wow! Wow! Tapos eto pa yung mga ipinagtanggol ng mga loyalistang mga bulag. Ay nako. Ewan ko na lang talaga. Kayo nang humusga dyan. At heto, pag-usapan natin itong isang AFP na nag-withdraw ng suporta kay Bongbong Marcos. Bakit siya nag-withdraw? Ano ba ang dahilan nitong pag-withdraw nitong isang AFP? At sino ito siya? Okay, alamin natin. Kasi nag-post po si Malutikia ng isang matatawag na natin ay nag-post itong si Malutikia dahil na-appreciate niya itong sundalo na ito. Okay? Kahit sino, no? Sabi ko, sobra pong matapang itong sundalo na ito kasi hindi po siya nahihiya, hindi po siya natatakot na ginawa niya ito. Alam niyo, sa totoo lang, no? Grabe ang sakripisyong ginawa nitong taong ito. Bakit? No? Matagal na raw ito sa serbisyo bilang AFP, pero nagbitiw siya sa suporta dahil raw di umano ayaw. Grabe yung talagang sundalo na to, itong official na to, na talagang sinalang-alang ang kanyang posisyon, no, mabigyan lamang hakbang o tugunin ang mga umano'y nangyayari sa ating bansa, o tila nga ba panawagan o nais na tuluyan niya paglutas o pagbibigay ng tugon, no, sa problema ng ating bansa, na itong AFP na talagang mataas na opisyal nagbitiw dahil nga sa umano'y hindi na rin katanggap o talagang nasusuklaman na rin umano sa nangyayaring talagang korupsyon o mga anomalya dito nga sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Ayaw na niyang maniwala sa ating presidente. Kasi alam naman natin ang daming mga nangyaring flood control, corruption, tapos sa tingin siguro nitong sundalo na ito, itong AFP na ito, ay wala talagang napaparusahan dito sa mga corruption na ito, kaya nawala ng gana niya dito sa Marcos administration. Ito basahin natin itong appreciation post
ni Malutikia. Kilala naman natin si Malutikia, no? Isang political scientist expert, no? Colonel Odi Mungao. Active, imagine na, hindi po ito retired, active AFP or Army. When an active officer makes the supreme sacrifice, imagine that one, nag-supreme sacrifice itong taong ito of his 34 years of service. Grabe. Imagine that one, 34 Mhm. years yang nagserbisyo sa bayan natin bilang Army. Okay? Grabe no mga kabalits natin, 34 years, ganun-ganun na lang binitawan, no? Ganun-ganun na lang na talagang nagsakripisyo. Ito umanong sundalo na to na talagang hindi no nag-atubiling magbigay ng kanyang pag-withdraw ng suporta sa ating Pangulo. At yun, tuloy pa natin. Then the break in the chain of command becomes palpable. Mhm. So, tayo po ay saludo po, hangang-hanga po tayo dito kay Colonel Odi Mungao. Mhm. Okay? Very popular ito ngayon si Odi Mungao kasi marami po ang naka-appreciate sa kanyang ginagawa Mhm. dahil sa kanyang pag-express, no? Sa kanyang galit, sa kanyang napapansin na hindi na po tama itong administrasyong Marcos. Mhm. Okay? Colonel Odi, di kita kilala, sabi ni Malutikia, pero ang tapang ng ginawa mo. Correct. Sobrang matapang si itong army na ito, no? Talagang totoong para sa bayan ang ginawa niya, no? Nagpapakita siya na galit ako. Ayoko na ditong sa administrasyon na ito kasi may nakikita siyang talagang hindi na maganda. Mhm. Para bang sinabi siguro nitong si Colonel Odi na nandito ako bilang isang AFP, Army, para ipagtanggol ko ang bayan natin. Mhm. Pero if ang bayan natin mismo, ang gobyernong ito gumagawa ng kalokohan, para saan pa itong suporta ko? Yun lang. Di syempre, mas pipiliin niya kung ano yung sentimiento ng taong bayan. Mhm. Di ba? Dahil pinili niya ang sentimiento ng taong bayan, ikaw po ang tunay na AFP. Hindi ka takot, no? Tama. Sabi pa dito ni Malutikia, saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa sakripisyo. Mhm. Mag-ingat po kayo at sana maalis sa kapahamakan ang inyong pamilya. Kasi po hindi po madali itong ginagawa niya, no? Pwede pong pag-initan siya ng administrasyon. Pwede pong mapahamak o madali ang kanyang pamilya sa ginawa niyang ito, di ba? Kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakiisa. Sana mayroon pang sumunod sa inyo. Kasi po, siya po ang parang silbi nagsakripisyo para ipakita sa kanyang kapwa mga Armed Forces of the Philippines kasi active siya. Ipakita niya na hindi ako takot. I don't care kung hindi na ako maka-receive ng mga benefits sa gobyerno. Mhm. Basta ang sa akin, Grabe. mas sinusunod niya yung tibok ng puso ng taong bayan. Diba? Saludo po kami sa inyo, sir. Kung sa tingin nyo, Colonel Odi Mungao, kung sa tingin niyo po ay parang walang sumusunod na mga AFP sa ginawa mo, pero labis na papasasalamat ng taong bayan sa ginawa mo. Okay? Hindi po pagmamayabang ang ginawa mo, kundi pakumbaba. Okay? Ikaw po ay isang tunay na sundalong nakiramay sa sambayan ng Pilipino. Mhm. Kami po ay saludo sa inyo. Okay? Ito, basahin po natin ang kanyang statement, no? Salam alaikum warakmatullahi at ala wa barakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God be upon us all. Effective today, Thursday, so meaning kahapon, no? Kasi Friday na ngayon, Thursday, January 8 of 2026, I, Colonel Odi A. Mungao, 0-10933, Infantry, MNSA, PA, di ko lang alam so ano itong mga abbreviation na ito, Mhm. with 34 years of active service. Imagine that one, 34 years is very, guys, mahirap yan, Talagang meron ka ng paninindigan yan sa organization nyo. Reaffirms my support to the AFP and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to
to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Meaning to say ha, taliwas ito sa mga sinasabi ni, sino yung leader dyan? Si Tariela ba yun? O si, yung isa? Na solid raw itong mga AFP na nakasuporta pa rin sa administrasyon. Pero bakit may ganito na, sa tingin ko nga yung iba dyan, tahimik dyan, pero gusto na yung tumiwalag sa administrasyon. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as president of the republic. Sobra na. Tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Grabe guys. Colonel Odi, maraming salamat po at pinili mo kaming taong bayan. Yun ang masasabi ko ha. Maraming salamat sir at pinili mo kaming taong bayan. Ikaw po ay tunay na sundalo. At naiintindihan naman namin yung iba mong kasamahan na hindi nila kaya ang ginawa mo. Kasi alam naman po natin na grabe na po ang administrasyong Marcos. But I mean grabe. Dahil hindi kaya ni BBM sugpuin ang korupsyon. Hindi kaya ni BBM protektahan ang taong bayan. Hindi kaya ni BBM tulungan ang taong bayan sa mga taong may sakit. Pati PhilHealth. Kinuha pa nila ng 60 billion. Grabe. Kaya kami po ay sobrang hangang-hanga sa iyo at nakakaintindi sa ginawa mo. You are loved by the Filipino people. Naiintindihan ka ng taong bayan. Sir Colonel Odi Munggao. Okay, kayo mga audience ko sa Donmar TV, sabihin nyo isang salute, no? Magsalute po kayo kay Colonel Odi Munggao. Okay, isang salute kay Colonel Odi Munggao. Maraming salamat sa inyo, sir. Ayan. Ganyan na po. Yan nga ng mga kabalits natin, no, yung mga ilang naging tampok dito, no, na kung saan patuloy nga na ipinapaliwanag yung mga umunaya maaaring mangyari, no, sa ating Pangulo o maging kaganapan sa ating bansa na maaaring pagbagsak ng kanya umanong pamumuno dahil nga sa mga gantong nagiging sitwasyon, no, yung mga lagay na hindi na maganda, no, lalo pati may mga nag-withdraw na ng suporta, no, sa ating Pangulo na kung saan patuloy nga na nakakatamo pa ng hindi magandang marka rin ito, no, sa kanyang pamumuno na kung saan yung ating Pangulo nga dito patuloy na binabatikos at patuloy na talagang nais, no, na malaman ang katotohanan sa likod nga umano ng mga nangyayari nga hindi maganda sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga patungkol sa korupsyon at mga iba pang issue na hindi nga masagot o walang linaw ngayon sa ating bansa na patuloy at patuloy na nais palitawin, lalong-lalo na ng mga naghahanap ng hustisya pagdating sa mga dapat makulong o mapanagot sa nakawang nangyari ngayon sa ating bansa. At kayo na lang bahala magkomento pa na nais nyo pang ikomento patungkol dito. No? At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yo, Kadipunggol, hanggang sa muli nating pagkikita.